Buksan natin ang ating mga Bible sa John chapter 6. John chapter 6. At babasahin natin ang verse 2. Sumusunod sa kanya ang napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. Sa ating binasa, verse 2 ng John 6, napakarami ang sumunod sa ating Panginoon Yesu Kristo dahil nakita nila ang mga tanda. Ang tanda dyan, kung tawagin ay mga signs and wonders, kasama dyan ang miracles. At dahil sa mga tandang ginagawa niya, lalo sa mga may karamdaman, may mga sakit, ang mga tao ay namangha at sila'y sumampalataya sa kanyang pangalan at sumusunod sa kanya. Now, sa ayaw natin sa gusto, mayroon lamang 200 ng pagsunod sa Panginoon na maaring piliin ng tao. At ang 200 yan ay makikita natin sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14 tungkol sa makipot na pintuan tungo sa makitid na daan. At ang makitid na daan ito ay patungo sa katotohanan at katwiran. At ikalawa, mayroon namang maluwag na pintuan tungo sa malapad na daan na tumutukoy din naman sa mga taong sila ay naniniwalang sila'y patungo rin sa Panginoon at patungo sa kaligtasan, ngunit sa dulo nito ay kapahamakan. Totoong dala ng pagkarelihiyoso ng mga tao, talagang sumusunod kay Kristo. Ang daan na kanilang tinatahak, inaakala nilang ito na ang daan ng kaligtasan. Gaya ng 200 ito, pareho silang naniniwala na ito'y patungo sa karya ng Diyos, patungo kay Kristo. Pero yung isang lamang, malapad, at yung isa naman ay makipot. Pero ang turo ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pinto upang lumakad sa makitid na daan. At dito sa ating talata, nagpapakita rito na napakaraming tao ang sumunod o sumusunod sa ating Panginoon Jesus. At hindi rin naman makaila sa atin na halos lahat ng tao sa mundong ito, sa ating bansa lamang, napakaraming relihiyon, napakaraming mga pagtitipon, mga grupo na naniniwala na sila lumalakad sa tamang daan patungo kay Kristo. Pero hindi nila alam kung saan sila lumalakad, sa makipot na daan, o makitid na daan, o sa maluwag na daan. At itong mga taong ito ay lumalarawan sa ating panahon. Sumusunod sila sa Panginoon, ngunit hindi nila alam kung ang kanilang dinadaan ay tamang daan. Isang magandang gawain ito na sumusunod tayo sa Panginoon. Pero ang tanong, bakit sila sumusunod kay Kristo? Ano ang dahilan? Ano ang kanilang layunin? Tama ba ang kanilang pagsunod sa Kanya? At dapat din mangusap ito sa atin. Bakit tayo sumusunod kay Kristo? Tama ba ating layunin? Tama ba tayo sa daan na ating nilalakaran? Tayo ba'y nasa makipot na pintuan? Sa makitid na daan? Kaya sa gabing ito, ang layunin natin ay marapat lamang tignan natin ang mga leksyong mula sa mga taong sumusunod kay Kristo. Ano ang makikita nating leksyon dito? Mayroong 2 na leksyon. Una, hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay mga totoong mananampalataya. Yun po una. Hindi lahat ng sumusunod kay Jesus, kahit sila'y napakarami, at sinasabi nilang kami ay nasa tamang daan dahil marami kami at kayo'y kakaunti lamang, ang sabi ng Biblia, hindi katunayan na sila'y mga totoong mananampalataya. Natignan natin ang talata. Ang sabi, sumusunod sa Kanya ang napakaraming tao. Sa King James, great multitude. Sa Tagalog na King James, yung una, lubhang napakaraming tao. Napansinin natin ang 3 bagay sa unang bahagi ng talatang ito. Una, pansinin natin ang sinabi ni Juan
ang mga sumusunod. Sino sila? Ang sabi, mga tao. Now, take note doon sa mga tao. Nilinaw ito ni Juan na ang sumusunod sa ating Panginoon ay mga tao. Hindi ito maaaring magkamali, hindi ito maaaring bagay na kung saan ay sinulat lamang, kundi ito'y layunin talaga ni Juan na ipakita na sumusunod kay Jesus ay mga tao lamang. At hindi sinabing sila ay mga alagad at mananampalataya o Kristiyano, kundi sila ay mga ordinaryong tao. Sumusunod kay Kristo, ano sabihin niyan? Mga relihiyoso. Now, kahit sino pwedeng sumunod kay Kristo, kahit sino pwedeng makinig sa pangangaral ni Kristo, but not necessarily sila ay Kristiyano. Hindi sila masasabi nating mananampalatayang totoo. Kaya suriin din natin ang ating sarili. Bakit tayo naririto? Ano bang layunin natin? Tama ba ang ating pakikinig? Tama ba ang ating pagsunod kay Kristo? Masasabi ba natin tayo yung mga Kristiyano na? Dahil tayo sumusunod. Pero ang sabi dito ni Juan, sila'y mga tao. At hindi sila mga alagad o mga mananampalataya o Kristiyano. Yan ang sinabi. Ang sabi ni Juan, sumusunod sa kanya ang napakaraming tao. Alam naman natin, kapag ka mga alagad talaga, sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga alagad ay sumunod kay Kristo. Ikalawa, pansinin natin, ang sinabi ni Juan. Ikalawa, sumusunod sa kanya ang lubhang napakaraming tao. Napakarami. Sa mga kapatid, kung marami ang mga taong nagkakaisa na puntahan sa lugar, masasabi ng lahat na totoo yan dahil marami ang mga sumusunod. Marami at nagkakaisa sila, pare-pareho sila. So, yan ay totoo. Ganyan naman tayo majority wins. Kapag kakaunti, hindi totoo yan. Kami, marami. Kami ang totoo. Pero ang sabi rito, lubha silang napakarami. Pero ang sabi ni Juan, sila'y mga ordinaryong tao. Napansinin natin yung lubhang napakarami sa context. Ito po, sa pangyaring ito, sa verse 2, si Jesus dito ay magpapakain ng tinapay sa lubhang napakaraming tao. At pansinin natin sa verse 10. Sa verse 10, sinabi riyan kung ilan ang mga taong pakakainin nila. Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Madamo sa dakong yon. Kaya't umupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Now, pansinin nyo, mga lalaki lang binanggit dito. 5,000 men. Mga lalaki lang, 5,000. Ipagpalagay natin na may mga asawa ito. Hindi sinama sa bilang. Dahil alam naman natin sa Biblia, mas binibigyan ng pansin ng Diyos na isulat ang kalalakihan sapagkat sila yung ulo. Kung mayroon tong asawa, so ilang libo na sila? 10,000. Sa mga Israelita, paramihan sila ng anak dahil umaasa sila na isa sa kanilang mga anak maging propeta at maging pagmulan ng Mesiyas. Kaya paramihan sila. Tignan nyo si Jacob. Ilan ang anak ni Jacob? 10. Yeah? The 10 tribes of Israel. 10. Now, ilagay na lang natin doon sa kaunti lang. Palagay natin lang 3 na lang ang bawat mag-asawa na may anak. Ngayon, kung mayroong 3 anak ang mag-asawa, ilang anak yon? 5. Okay. 25,000 plus 10,000 dahil yung husband and wives, ilan sila lahat? 35,000 people who followed Jesus Christ.
Sa simula pa lamang ng ministeryo ni Christ, sumusunod na itong napakaraming tao. Kung tawagin sila ay mga disciples. Hindi na nangangahulugan Christians, mga disciples. Disciple means learner, followers. Sila ay mga sumusunod-sunod kay Kristo, but not necessarily believers. So, yung palang salitang lubhang napakarami, ay napakarami talaga. 35,000 people. Pero hindi sila totoong mga alagad. Bakit kanyo? Sapagat nung magturo ang Panginoon ng spiritual truth tungkol sa Kanya, sapagat after sila sa miracles, after sila sa provisions, na sila ay makakain ng tinapay. Kaya sila nagkatipon. Ngayon, nung ipaliwanag ni Kristo na yung tinapay na inyong hinahangad, mananatili kayong magugutom. Pero ang tinapay mula sa langit, kung inyong kakainin, hindi na kayo magugutom. Ako ang tinapay. Ang sino man kumain ng aking laman at ng aking dugo, hindi na siya kailanman magugutom. Anong pakiwari ng mga taong ito? Na-offend sila. Sapagat ang kanilang isipan makalaman, samantalang ang turo ni Kristo ay spiritual. Buhay si Kristo, pinakakain niyo ba yung kanyang laman at pinainom ang kanyang dugo? Yung bang ibig sabihin nun? Pero these people are carnal-minded. Kaya offended sila sa spiritual words of Christ. Na ibig sabihin nun, ako ang tinapay ng buhay. Whoever believes in me, tulad ng pagkain at pag-inom, you shall never die. Kayo ay maliligtas. Kayo magkakaroon ng buhay. Pero, ang ginawa ng mga taong ito, offended sila. Ha? Ang hirap na aral ito. Gagawin mo kaming aswang? Gagawin mo kaming vampira? Kakain kami ng iyong laman at inom ng iyong dugo? So, anong ginawa nila? Basahin natin. Sa chapter 6, diyan pa rin the same book, sa verse 66. Pakibasa nga kung sino nandiyan na. Verse 66. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Marami! Dahil may naiwan. Sino kaya naiwan? The 12! Yung 12 lang. Yung kanyang totoong mga alagad, bagamat Judas yung isa. Yung kanyang totoong alagad ang naiwan. Pero yung mga followers, mga sumusunod, mga tao, ordinaryong tao, religious people, nung marinig nila ang spiritual teachings ni Christ, because of their carnal mind, hindi na matanggap ang aral, tumalikod sila. Tumalikod sila. So, hindi lahat ng sumusunod kay Kristo ay mga totoong mananampalataya. Hindi lahat. At pansinin pa, ikatlo, yung sinabi ni Juan, sumusunod sa kanya ang napakaraming tao. Now, take note doon sa salitang sumusunod. Yan po ay verb. Sumusunod. Following. Parang participle. Pero sa Greek, yan ay isang imperfect. Pag sinabing imperfect, from the beginning up to the present, they continued on following. Wala silang katigil-tigil. Wala silang palya sa si Kristo ay nangangaral dahil may himala. Nandun sila, present all the time talaga sila. Yan ang ibig po sabihin ng sumusunod. Actively, they are following Christ na hindi sila tumitigil. Kaya, kung titignan natin itong mga tao, mula 3 taong sumusunod saan man si Kristo, parang uhaw na uhaw, makikita natin parang taglay nilang katangian ng mga totoong Kristiyano. Marami rin sa ating panahon na tumatagal ng 10 taon, 20 taon, 30 taon sa kakasusunod kay Kristo, and yet, walang commitment na kanilang buhay dahil hindi pa talaga sila nagkaroon ng tamang relasyon kay Christ. Ano yung unang aral? Hindi lahat ng sumusunod kay Jesus, kahit sila pang pinakamarami, ay mga totoong mananampalataya. Hindi ito paramihan, mga kapatid. Huwag kayong magpadala sa marami.
Hindi ito paramihan, kundi katapatan ng pagkilala kay Jesucristo. Pero alam nyo ba, alam na ng Panginoong aalis talaga sila. From the beginning, from the start ng kanilang pag-follow kay Christ, alam na ng Christ na hindi sila tataga. Sapagkat chapter 2 pa lamang ng John, sinulat ni Juan kung ano yung alam ni Jesus Christ sa mga tao nito, sa great multitude nito. Basahin natin ang John chapter 2, verses 23 to 25. Pakabasa nga. Juan 2, 23, 25. Nang siya ay nasa Jerusalem, nakapistahan ng Pasko, marami ang sumasampalataya sa kanyang pangalan. Nang kanilang makita ang mga ginawa ng tanda, subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao, at hindi niya kailangan ang sinuman upang magpatotoo tungkol sa namin, sapagkat alam niya ang sinasaloob ng tao. See? Maging sa ating panahon, kahit matanda na tayong followers ni Christ, alam ni Christ kung totoo ang ating pananampalataya. Alam ni Christ kung totoo ang ating pagsamba sa Kanya. He knows. Pero ang mga tao ito, napakaliwanag, sinabi ni John, na sila sumampalataya sa Kanyang pangalan because of the miracles na kanilang kasaksihan. Hindi na sabi? Ang sabi dito sa 23, nang siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Pasko, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. Miracles cannot save. Himala kailanman ay hindi makapagliligtas ng sino mang tao. Pero ito ang hinahanap ng maraming tao, kahit mga grupo ng mga Kristiyano. Mayroon akong pinsan na mag-asawa. May pinsan kami sa Pampanga. At ang kanilang pastor ay nagtatawag, nakiklaim na apostol ni Kristo. Wala nang apostol si Kristo. At ang kanilang patunay, ang aming grupo, sabi nila, totoo itong grupo namin, Pastor Boy, kasi may himala. Kung may himala, totoo ang iglesia. Sabi ko, paano kung walang himala yung church? Pero nagtuturo ng solid the Word of God. Hindi yun sa Diyos. Hindi siya makaimik. Himala ba ang batayan ng pagiging isang totoong iglesia? Hindi po. Ngayon, kung ang mga taong ito na sumusunod-sunod kay Kristo, na lubhang napakarami, na hangad lamang nila ay himala, at sila ay napakaraming nagdaya ng kanilang sariling akala. Akala nila Kristiyano na sila because they followed from the beginning hanggang sa pagkatapos ng ministry ni Christ. Now, check natin ang ating puso. Tayo ba'y totoo talagang mananampalataya ni Kristo? O tayo ay susunod-sunod, aanod-aanod lang? Now, hindi ito pang pananakot sa inyo, kundi pagmamahal. Dahil sayang po ang pagtitili dito sa pulpito kung hindi pala seryoso ang ating pakikipagrelasyon kay Kristo. Sayang. Sapagkat paniniwala ng marami, kahit na noong Pentecostal pa, kung ikaw ay laging nasa gawain ni Kristo, ay sigurado, praise the Lord, Kristiyano ka. Yun ang akala nila. Pero ang sabi ni Juan dito, sila'y napakaraming tao. Lamang. Hindi natin dapat ikalungkot kung tayo kakaunti. Pero ang itinuturo ay salita ng Diyos. At hindi buhay at patotoo ng mga miyembro at ng mga pastor kung ano yung nagawa nila, kung ano yung ganda ng kanilang pagsasayawan, kung gaano kalaki yung kanilang offering, kung gaano sila katagumpay sa iba't ibang larangan. Hindi yun. Word of God ang ating sentro. Yun ang unang leksyon para sa atin.
huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga nasabing totoo sila dahil marami. Sapagkat, ang batayan ng pagiging Kristiyano hindi sa dami, kundi sa totoong pananampalataya. Ikalawa, hindi lahat ng mga pinagpala kay Kristo ay may tamang relasyon sa Kanya. Hindi lahat ng mga pinagpala kay Kristo ay may tamang relasyon sa Kanya. Tingnan mo karamihan ng bukang bibig ng mga quote-unquote Christians, pinagpala kami, praise the Lord, pinagpala kami. Talagang Kristiyano ako, mahal ako ng Diyos. Dahil kami pinagpala, yung aming business umangat, yung aming ganito, ako'y nakapag-abroad, talaga lang, pray lang ako talaga. Na-abroad ako. Yung edad kong 25, ginawa kong 18, nag-abroad ako. Ito sila, itong mga taong ito, inaakala nilang tamang relasyon nila dahil nakita nila ang mga himala ni Kristo. Nakita nila. Pero alam nyo ba, bakit may himala si Christ? Bakit gumagawa siya ng himala? Bakit nagpapagaling siya ng may karamdaman? Pinatatayo niya mga lumpo, binibigyan niya ng paningin ang mga bulag, binubuhay niya mga patay. Bakit? Para malaman na para sumikat si Christ? At tularan din ng mga pastor na sila ay nakapagbubuhay din ng mga patay? Hindi po yan ang layunin. At tignan natin, mismo isang Pariseo ang magsasabi sa atin kung bakit mayroong himala, ano ang layunin ng himala. John chapter 3 verse, pakibasa po, verse 1 and 2. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay si Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginawa, malibang kasama niya ang Diyos. Ano po ang nakita ni Nicodemo rito? Isang Pharisee, isang religious man, pero siya ay naggulat kay Kristo. At sinabi niya, alam namin ikaw ay buhat sa Diyos. Ikaw ay buhat sa langit. Bakit? Dahil nakita nila na si Kristo ay gumagawa ng himala at walang sino ang maaaring makagawa nun maliban kung siya ay sinugo o mula sa langit. Sa mga tweet, ang himala po ay tanda ng pagka-Mesiyas ni Kristo. Kaya si Kristo dumating sa pamamagitan ng mga himala upang ang mga tao ay mahikayat na paniwalaan si Kristo na siya Diyos, na siya ang dakilang takapagligtas na pinahayag sa lumang tipan upang ang sino ang sumampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng himalang ginagawa niya, sila ay maliligtas. Kaya ang himala ay signs ng pagiging Mesiyas ni Kristo. Tingnan mo sa Lucas 4:18-19. Mismong si Christ, mismo nagsalita rito, binasa niya sa banal na kasulatan sa Isaiah. Pakibasa, Luke chapter 4, verses 18-19. Bakit siya gumagawa ng himala? Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang pangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naapi upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. See? Bakit na parito si Kristo? Upang ipakita sa mga tao na siya yung katuparan sa lumang tipan na darating na tagapagligtas. Anong tanda? Siya ay magpapalaya ng mga naalipin. Siya ay magpapatayo ng mga lumpo. Siya ay magbibigay ng paningin sa mga bulag.
upang ang mga tao makakita sa kanyang gawa, maniwalang eto na ang Mesiyas. Pero lahat ng himalang yon na nakita nila, hindi yon ang makapagliligtas sa kanila, kundi ang mga himalang yon ang nagtuturo sa kanila na si Kristo ang dapat nila sampalatayanan sapagkat ito ang dakilang tagapagligtas. Sa panahon natin ngayon, lokong-loko talaga mga tao ngayon sa himala. Kaya marami pong mga ministry, ang kanilang pangalan ng church nila ay Oras ng Himala. Pero sabi ni Nora Honor, walang himala! Walang himalang makapagliligtas sa sino mang tao. Alam nyo, marami pong nakatanggap ng himala sa Biblia na lahat sila nawala. Sino yun? Yung 35,000 taong pinakain ni Kristo nung araw na yon, nung siya'y magpahayag na ng salita ng Diyos, espiritual, na dapat nilang sampalatayanan si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Ang sabi nila, hindi ko matanggap yan! At silang lahat ay tumalikod. Naalala niyo ba, mayroong 10 ketongin na sumisigaw, kailangan nilang himala kay Christ. Naniniwala sila sa kanyang pangalan na si Kristo nga ang Mesiyas, pero ang hangad lamang nila ay himala ng kanilang kagalingan, magkaroon sila ng pag-unlad ng kanilang pangangatawan, at hindi sila napigo, sapagkat sila sumampalataya, bagamat hindi totoo, pero sumampalataya na sila na si Kristo ang magpapagaling sa kanilang kalamdaman, pinahayo sila at sumunod sila, sa daan pa lamang sila'y gumaling. Tuwang-tuwa sila, nagluluso sila, at pinangalat nilang balitang ito na sila dating mga kitongin, at dahil sa pagsunod nila sa salita ni Kristo, sila ay gumaling. Pero isa lang gumaling. At yung isang bumalik na ito, lumuhod, sumamba, at ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka na sa iyong kaluluwa. Hindi lamang sa panlabas na himala, kundi pati sa loob ng kaluluwa, pinagaling ang taong yun. Where are the 9? Nasaan ang siyam? Dumaan na sila ng himala. Tignan niyo mga tao ngayon, kahit sa bundok ng tralala, inaakyat nila, mayroong himala. Pag may nagmarka sa semento, kapatid, naglumukhang Kristo, daw, wala tayong makita ang mukha ni Kristo. Mayroon bang photograph si Christ? Wala eh. Sinadya talaga yun sapagkat utos ng Panginoon, huwag tayong sumamba sa anumang imahin. Bagamat si Kristo ay nasa anyong tao, pero hindi sinabing sambahin ang kanyang imahin. Wala tayo. Magkaroon lang sa isang dahon ng saging, nakita parang may umilaw ngayon, himala na, luluhod na sila. Ito nakaraan na, mga bata kung pinagagawa nila. Kaysa raw, ano ba yung sinabi nila? Sa Cebu, himala daw. Buti na lang, umamin yung mga bata, hindi totoo yun. Yan ang gusto ng mga tao ito. At ito din ginagamit ng mga mapagsamantala para sila ay magkaroon ng pakinabang sa mga relihiyosong tao. So, hindi patayan ang makakita ng himala. At hindi lang mga tao ito nakakita ng himala. Dinanas talaga nila ang himala. Sa Bisaya pa, ilang natagamtam ang maong milagro sa ilang kinabuhi. Talagang lasap na lasap nila ang himala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya sila sumampalataya sa kanyang pangalan. Kaya makikita natin ang kanilang tuon at paniniwala kay Kristo ay yung sa ginawa ni Kristong himala. At hindi kay Kristo na gumago ng himala. Marami naman ngayon eh. Alam mo na, Brad, pag ako gumaling sa karamdaman ko, susunod na kay Kristo talaga. Susunod na talaga. Pag umasenso ko, Brad, itong negosyo ko, Brad, mag-healing ko na ako sa Panginoon. Mag-healing ko. Brad, pag ako naka-abroad talaga, bibili ko talaga ang tithes, 10%. Mag-healing ko na ako sa Panginoon. Wala kayong pagkakaibalik sa mga taong ito. Naranasan nilang himala. Pero nasaan? Diba sana kung nanatili silang naglingkod sa tubangan? Hintingtong, hinlakaw. Nahanaw, tanan. Umalis sila. Umudlad na ako, Brad. Talagang isusuko ko na buhay ko sa Panginoon.
Para ko naka-abroad ba? Biyaya ng Panginoon talaga. Dininig na ang panalangin ko. Kahit hindi ka manalangin, kung gugustuhin mo talaga, anumang paraan ang gusto mong gawin, pwedeng maabot dahil ginugusto mo yan. At may kapahintulutan ng Diyos yan para matagamtang mo rin ang kabiguan sa mali mong desisyon. So pinapalagay nito mga taong ito ng himala katugunan sa kanilang buhay. Ito ng pag-asa. Pag tayo umungat sa ating buhay, mawawala na tayo sa lupa. Ito na, himala ng Panginoon. Lahat talaga nananalangin para sa himala. Masaya kapag maganda ang buhay. Masaya kapag may magandang kalusugan. Pero pag walang himala, wala. Now, ito ba talaga ang layunin ng tao sa buhay na ito? Why do man exist? Bakit ba ang tao umiiral sa mundo nito? Bakit? Bakit tayo nandito sa mundo? Natanong niyo ba yun? Lord, bakit ako nandito? Bakit hindi ako sinilang bilang Amerikano doon sa Amerika? Bakit hindi ako nakapamili ng magulang sa amin matawag sa ilong? Eh ngayon tuloy pa mo. Lord, bakit? Bakit ako sinilang dito sa mahirap na lugar? Bakit hindi mayaman? Sino may gusto nun? Kung saan ka isinilang? Ikaw ba? We are receiver. Tayo ay receiver lamang ng God's grace. Hindi tayo ang originator. Hindi. Pero ano ba talagang layunin? Bakit tayo nabubuhay? Para yumaman? Para kumita? Para magkaroon ng magandang kalusugan? Para umugad ang buhay? Para makapag-aral ng mga anak? Kailangan natin yan. Dapat natin abutin yan. Pero ano ba talaga ang layunin ng Diyos? Bakit tayo umiiral sa mundo nito? Tama! Seek God! Hanapin ang Diyos! Siya'y luwalatiin! At siya'y paglingkuran natin! Yun ang layunin ng Diyos. Diyan nag-glorify yung Panginoon. Hanapin natin siya. Bagamat mayroon tayong mga trabaho, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Acts 17. Pakibasa po, verse 26 to 57. Acts 17, 26, 27. Pakibasa. Acts 17, 26, 27. Hindi mabuti na Hindi yan. Acts 17, verse 26. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinatag niya ang mga panahon at mga hangganan na kanilang titirhan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling siya ay mahagilap nila at siya ay matagpuan. Bagaman, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo ang sabi rito ni Pablo. Paliwanag niya sa mga philosophers, mga alipagos. Ang sabi ni Pablo rito, alam nyo, hindi kayo umira sa inyong karunungan, hindi kayo nagkaroon ng karunungan yan, yung filosofiya niyo, kung wala ang pahintulot ng Diyos. Lahat tayo nagmula sa isang tao. Lumikha siya ng isang tao, para saan? Para magkaroon ng maraming bansa at maraming lahi. Sabi sa 23, nang siya ay nasa, 23 at 26, nilikha niya mula sa isa. Sino yung isa? Adan. Ang bawat bansa ng mga tao. Right? Upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Yun ang layunin ng Diyos. Manirahan tayo sa buong ibabaw ng lupa. At hindi lang yun. Itinakda niya ang mga panahon. Itinakda niya ang ating panahon hanggang saan tayo mabubuhay. At ano pa? Nagtakda siya ng mga hangganan ng kanilang titirhan. Mayroon tayong boundary sa buhay natin. Maring nakapag-approve ka, that's it. Niluog ng Panginoon yan. Pero ang Panginoon nagtakda niyan. Mayroon siya magandang plano dyan, pero kung saan sa ka sumusuot, anong pinagagawa mo, aanihin mo lamang ang bunga ng iyong pagiging rebelde sa Diyos. May pahintulot ang Panginoon na makarating ka sa lugar dahil mayroon siyang itinakda, inihandang magandang bagay para sa iyo, pero mas hinanap mo ang gusto ng iyong laman. Ang Diyos ang nagtakda ng hangganan, ng boundary sa ating buhay, pati yung titirhan natin. Bakit? Andiyan ang reason. 27, this is our mission bilang tao sa mundong ito. 27, upang hanapin ang Diyos. Hanapin. Bakit? Nawawala ba ang Diyos? Hindi po. Tayong nawawala.
At tayo mga bulag. Kaya ang sabi ito, upang hanapin ang Diyos, baka sakaling siya'y mahagilap. Nangangapa tayo sa Diyos. Karamihan sa atin, akala natin tama yung pagkilala sa Diyos sa bato, sa mga Diyos-Diyosan. Pero nangangapa tayo, hindi yan ang totoo. Hanapin ang totoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ito ang magtuturo sa atin. Kapag ito'y natagpuan natin, alam natin, buhay na walang hanggan ang makatagpo sa Diyos. At itong layunin, bakit tayo nag-exist sa buhay nito? Para tayo maligtas sa kamay ng Diyos at tayo ay mawala sa kamay ng kamunduhan. Kaya nga tinawag ni Jesus ang pangalan ni Jesus. Diba? Tinawag siyang Jesus. Bakit? Pakibasa daw Matthew 1:21. Bakit tinawag siyang Jesus? Hindi pa man siya ipinapanganak. Ibinubuntis pa lamang siya ng 3 months. Pero binigay niya yung pangalan. Bakit daw? Anong layunin? Matthew 1:21. Siya'y mga anak ng isang lalaki, Mga anak. Okay. at ang pangalang itawag mo sa kanya ay Jesus. Bakit? Sapagkat Sige. ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay? Manganganak mo si Maria ng isang lalaki. At ang sabi ng anghel kay Jose, pangalanan mo siyang Jesus. Ano ibig sabihin ng Jesus? Upang iligtas ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao. Saan? Sa kahirapan? Sa karamdaman? Sa himala? Saan? Sa kasalanan. Yun ang layunin ni Kristo, kaya siya nagpakita ng mga himala upang sumampalataya ng mga tao na this is it. Ito yung Mesiyas na tagapagligtas ng ating kaluluwa mula sa kasalanan. Pero ang ginagawa ng tao, himala ang hinahanap. Buti na lang pinaglaban ito ni Nora Honor. Walang himala. So anong layunin ni Christ? Bakit siya nandito? Bakit siya nagkatawang tao? Ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Naghahagilap ang mga tao. Actually, inutos ng Diyos na hanapin ang Diyos. Baka mahagilap ninyo. Hindi talaga natin mahanap ang Diyos. Maliban tayo ang hanapin ni Kristo. Pero, utos pa rin sa'yo, try your best na hanapin ninyo. Pero, si Kristo naghanap sa atin. Right? Lucas 19:10. Pakibasa. Lucas 19:10. Pakibasa daw doon sa huli. Sige. Luke 19:10. Bakit naparito si Jesus? At sa pamagitan ng himala, nagpakita siya sa anong layunin? Sige daw. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Okay. Nagkahagilap yung mga tao ng Diyos, nawawala talaga. Pero ang layunin ng pagkakaparito ni Kristo, bakit siya nagkatawang tao? Upang hanapin ang mga nawawala. Upang sila ay iligtas. Kaya ang tanong natin ngayong gabi, sa ating title, medyo deductive ang aking paraan, huli yung title. Sapat na ba ang sumunod lang kay Jesus? Sapat ba ang sumunod lang kay Jesus? Hindi. Hindi. Kaya ang aral na ating tinanggap ngayong gabi, mga kapatid, tandaan natin palagi. Hindi lahat ng sumusunod, kahit anong dami pa nila, nagkakaisa sila. Bulto-bulto silang libo-milyong mga tao na nagkakaisa at sabihin lang, kami totoo sapagkat marami kami. Ang sabi sa Biblia, hindi yan ang katibayan na sila yung mga totoong mananampalataya. At ikalawang leksyon, hindi lahat ng mga pinagpala kay Kristo, nakakain ng tinapay, pinagaling ng kanyang karamdaman, naayos ang problema sa kanyang sambahayan, lumago ang kanyang hanap buhay, hindi nangangahulugan mayroon siyang tamang relasyon kay Jesus. Ang tamang magkakaroon lamang ng relasyon kay Jesus kung siya ay kahabagan ng Diyos na buksan ang kanyang puso upang sumampalataya kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Siya ay magiging anak ng Diyos.
Kaya, leksyon po, sa conclusion natin, magbibigay lang po ng isang panghuling salita. Alam niyo, karamihan sa atin, kumingi tayo ng prayer request. Gusto natin panalangin. Wala tayong pagkakaiba ron sa magtitirik ng kandila. Uy, pakitirik mo akong kandila doon para naman yung akyat, yung paa ng aking mister sa limbo, umakyat naman ng isang hakbang. Parang gano'n. Bakit? Sabagat marami pong mga mananampalataya nang una nilang hinihiling na panalangin sa kanilang sa buhay, kanilang asawa, ay makatanggap ng trabaho, mapagaling sa kanyang karamdaman, umunlad ang kanilang buhay, maligtas sila sa kapamakan. Yan ang ipapatunay gusto nilang himala. Ano ba talaga ang dapat natin unang ipanalangin sa ating mga masa buhay? Kung sila'y maligtas. Yun ang greatest miracle na isang taong masama, isang taong basagulero, isang taong butangero, isang taong napakasagbahit, palabas-pasok sa kulungan, ay biglang nagbago dahil sa biyaya ng Diyos. Yun ang totoong himala. Masama tayong concern sa panlabas Gusto natin miracles ng Diyos, prosperity. Pero hindi natin pinapanalangin ng totoong need ng isang tao na si maligtas. Dapat matanggap niya muna ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos. Sapagkat kung siya'y maging isang Kristiyano, anong sabi ng Matthew 6:33? Pag siya'y kanyang natagpuan na ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos, anong mangyayari doon sa mga needs niya? Idaragdag lamang sa kanya. Ang Diyos ang magpapala doon sa mga taong nagsuko ng kanyang buhay kay Kristo. And all those things shall be added unto you. Ang gusto natin Lord, i-add mo muna sa amin yung prosperity, i-add mo muna sa amin yung healing, i-add mo na muna ang magandang health bago kami mag-seek ng iyong kingdom. Kapag humahabol tayo sa prosperity, lumalayo tayo sa Diyos. Dahil hinahabol natin ang kasaganaan, nalalayo ang Diyos. Pero kung sa Diyos tayo mahabol, sunod-sunod ang kasaganaan sa atin. Nawa, mga kapatid, tama ang ating pagsunod kay Kristo. Tayo naman. Panginoon, salamat po sa gabi ito na muli ninyong pinaalala sa amin na hindi po batayan ng totoong kaligtasan at batayan ng pagiging isang anak ng Diyos, Lord, ang iba't ibang himala, iba't ibang kagalingan, pag-angat sa buhay, pag-unlad, Panginoon. Hindi po ito ang batayan na kami po ay pinagpala ninyo sa aming pong kaluluwa. Kundi ang mga pagpapalang ito, himalang ito, ay isang tanda po, Panginoon, na isuko namin ang buhay namin doon sa nagbigay at gumawa ng himala na walang iba kundi ang aming Panginoon, sapagkat siya lamang ang tanging makapagliligtas ng aming mga kaluluwa. Nawa, Panginoon, unahin namin, Lord, na hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran para sa aming mga sa buhay, upang sa ganon ang kanilang mga hinahanap sa buhay ay daragdag mo lamang sa kanila. Maraming salamat po, Ama, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.